Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto, nagbabalik na naman tayo ngayon mga kabayan. Tayo may pag-uusapan na naman. Abe itong si Bong Revilla mga kabayan, magpapail ng kaso dito sa mga sa mga media influencer mga kabayan dahil kaya daw siya natalo dahil sa mga paninira sa social media. Nako, yari kayo ngayon. At saka ito pa mga kabayan, pag-usapan din natin itong binunyag ni Dizon. Na kaya daw si Bungit mga kabayan ay nagpatawag na ng resignation or courtesy resignation dahil sa frustration mga kabayan. Na-prostrate na pala si Bungit. At bakit si Auntie Claire? Kaya pala hindi natin nakikita mga kabayan dyan sa Palace, at nagngangaw-ngaw. Kasama pala ni Bungit mga kabayan na nagpunta dyan sa Asia Summit. Kaya pala nawawala, kaya pala hindi natin nakita mga kabayan. So anyway, bago tayo magpatuloy diyan sa ating mga pag-uusapan mga kabayan, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share na sa ganun mas marami pa yung makapanood sa atin mga kabayan. Ang sabi dito mga kabayan ni John Vic, we recognize the victory of former President Duterte. The Commission on Election declared him the mayor, mga kabayan. Abay, ayos to si John Vic. Nag-congratulate kay PRRD. Ito pa ang sabi. He was proclaimed a day after the election. What I will do is, ano kayang gagawin to ni John Vic? I will notify the ICC if our consul can go there so that he can take his oath. He needs to take the oath to assume office mga kabayan. Abay, tika lang mga kabayan. Ari pa lang si John Vic mga kabayan at saka ang ICC ay close. Isipin mo diyan. Nasabi diyan mga kabayan I will notify the ICC. Ka-close pala nito ang ICC. Kaya pala mga kabayan, noong nagkaroon to ng interview, diyan sa, parang sa Billionaires TV yata o kay Karen Davila mga kabayan. Nasabi nito mga kabayan na talagang kumbaga confident sila sa ginawa nilang pagpapadakit kay PRRD. Kaya ito pala mga kabayan ang dahilan. Close sila ng ICC. Nakipagkontakan mga kabayan sa ICC. Kaya si PRRD ay nakidnap, napadala doon sa dahig. Ay ito pala mga kabayan, si John Vic ay ka-close. Kaya naman pala mga kabayan. Wag na kayo magtataka, baka mamaya talagang maisunod yung ilang gusto pa nilang maipasunod. Kaya nga si Senator Bato mga kabayan gustong gumawa ng isang committee para imbestigahan yung mga ICC prosecutor na nandiyan kumbaga pinipilit nila na tumistigo mga kabayan at maggawa ng salaysay yung mga dating pulis mga kabayan. Yan ang problema natin ngayon. Kaya ikaw Senator Bato, abay galing-galingan mo dyan sa Senate. Pag di mo ginalingan diyan ay baka ikaw ang isunod. Ay ka-close ni John Vic mga kabayan ng ICC. Ikita mo yan. Nasabi diyan, I will notify the ICC if our consul can go. Siya nang didiretso mga kabayan sa ICC. Tapos tayo nito. Ito mga kabayan, pakinggan muna natin itong balita na to. At si Bong Revilla daw ay magpapail ng kaso. Tapos ngayon itong mga vlogger na are. Asher, ilan at sino-sino itong mga social media personalities na planong sampahan ng reklamo ni Senador Revilla sa NBI? Maraming nasa listahan ng mga personalidad na umano'y nagkakalat sa social media ng fake news laban kay Senador. Tapos kayo ngayon ay marami sabi dito sa balita. Bongo ayon kay attorney Ba't si Bongo sinasabi nito? At sa social media ng fake news laban kay Senador Bongo ayon kay attorney Bong Revilla ayon kay sa abogado nito na si attorney Raymond Fortun. Bagaman hindi nasa isip nitong reporter na to si Senator Bongo mga kabayan. Hindi tinukoy ng abogado kung sino-sino itong mga personalidad ito dahil kailangan pa anyang busisiin nila ang kanilang listahan kung sino yung mga irereklamo nila sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Attorney Fortun, inaalam pa nila ang tunay na pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga personalidad. Magaling tong abogado na to mga kabayan ni Bong Revilla. Ito si Fortun mga kabayan. Magaling na abogado yan. Nasangkot umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Senador Bong Revilla. Ngunit inaasahan nila na makatutulong din ang NBI sa pag-alam at pagtugis sa mga ito. Paliwanag ni Fortun, isa sa mga mapanirang post laban sa mambabatas ay ang pagpapakalat ng pahayag ni Revilla na ang mga magnanakaw sa bayan ay kailangang hatulan ng kamatayan para matigilan na ito. Ngunit nakalagay din sa ibaba ng post na hindi pa rin isasauli ng senador ang nasa
124 million pesos na wala anya sa desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso nito kung saan siya na-acquit. Ngunit ang fake news na ito ay napakalat pa anya sa social media na nagbigay ng masamang impresyon sa senatorial re-electionist. Mali itong ano na to ni Bong Revilla, mga kabayan. Oo, sabihin natin mga kabayan na may mga nag-post ng ganyan, no, sa social media. O mga like bilos yun, mga kabayan. Politiko ka Politiko ka at totoo naman na nangyaring nakulong, mga kabayan, dahil sa graft and corruption. Nung napaupo lang si PRRD, ito nakalaya, mga kabayan, na-acquit, no. At in fairness naman, mga kabayan, dito kay Bong Revilla, no, sa Cavite kasi, mga kabayan, pagka nabaha doon sa lugar nila, talagang itong mga tao, mga kabayan, ay nalusong para tumulong doon sa mga Caviteño. At pangalawa, nung pandemic, mga kabayan, nakita natin na talagang ito, no, napakasipag ng mga panahon na yon at ganadong magtrabaho, mga kabayan. Panahon pa ni PRRD yun, mga kabayan. At ang problema lang dito, yung mga vlogger kasi nagkalat nagkalat kayo ng grabing paninira. Pero ang totoo dito, mga kabayan, natalo to si Bong Revilla hindi dahil sa paninira, mga kabayan, kasi ang Pilipino, alam nyo naman, pagka alam talaga nila at nakikita nila na ang tao ay nagtatrabaho, kumbaga ikaw talaga ay matinong opisyal, ibubuto ka niyan. Ang nangyari kasi, mga kabayan, kaya nalaglag yan, hindi sa paninira. Dahil, mga kabayan, dun sa protest vote, nakita naman natin na talagang yung mga Pilipino ay ayaw na dito sa mga kalyado ni Bungit. Kaya nga natalo diba? Kaya nga sila natalo, mga kabayan, dahil ang mga Pilipino ay ayaw na, no, dito sa alyansa na to. Kita nyo si Tolentino, mga kabayan. Bakit si Tolentino? Hindi naman siniraan si Tolentino, pero natalo, mga kabayan. Diba? Dahil nga, ayaw na ng mga Pilipino dyan sa alyansa. Bakit kasi Bong Revilla sumama sa alyansa? Hindi ka sumama sa mga Duterte. Kahit na ikaw ay guest candidate lang sana. Baka nanalo ka pa. Diba, mga kabayan? Yan yung totoo. Hindi yung mga paninira. Bakit yung mga kandidato ng PDP, kita nyo, si Marcoleta, sinisiraan niya nung vlogger na taga Bicol. Diba? Yung attorney, mga kabayan. Sino pa mga siniraan dyan, mga kabayan, na nakalusot? Si Bongo, mga kabayan, sinisiraan din yan. Pero nakalusot, number 1 pa nga Diba? Hindi yan, mga kabayan, sa mga paninira. Yan ay talagang protest vote ng mga Pilipino. Dahil ayaw nila dyan sa, iyong pinasukang alyansa na yan. Ito, mga kabayan. Tingnan mo si Amy, mga kabayan. Kung yan hindi lumipat, no? Kung hindi yan in-endorso ni BP Sara, hindi rin mananalo yan. For sure. Kita nyo sa Davao, mga kabayan, nalaglag yan si Amy. In-endorso pa yun ni BP Sara. Ito, pakinggan muna natin, mga kabayan, si Dizon. At may binunyag dito na talagang si Bungit, kaya nagpatawag, mga kabayan, ng courtesy resignation dahil sa frustration. Na-frustrate na si Bungit. You've been in 2 administrations. What is the difference? I mean, working under the Duterte administration and the Marcos administration, just objectively. The challenges are the same, Karen. I mean, I worked in the infrastructure sector as well, although on a much smaller scale. I was in charge of a GOCC, DCDA. Clark. Yeah. I did act as advisor for infrastructure, but that was more of a coordinative role rather than a hands-on implement. But the challenges are the same. No, the challenges are the same. And I think what's good about the talagang ang challenge, mga kabayan, ay the same, no? Magkaiba lang talaga ng approach. Kasi nung panahon ni Tugade, mga kabayan, ni Arthur Tugade, talagang makikita mo, no, na talagang yung trabaho ay trabaho, mga kabayan. Kaya nga napakaraming mga infrastructure na natapos ang administrasyon ni PRRD. At maraming, kumbaga, hindi man masyadong ipinakita, no, sa ating mga Pilipino, pero makikita ninyo yung mga proyekto na ngayon, mga kabayan, inabot pa nga ni Bungit yung iba, na hindi natapos ni PRRD. Napakaraming proyekto, mga kabayan, na natapos ng dating administrasyon kahit na nagkaroon ng pandemic. Sa totoo lang, mga kabayan, ilang taon lang namuno si PRRD, parang 4 na taon lang kasi may pumasok na pandemic, di ba? Yun mga kabayan, natuloy natin si Dizon. Now is his acknowledgement that, may pagkukulang ang gobyerno. No, may pagkukulang ang gobyerno and kailangan nating ayusin 'yon. No, it all ayan, mga kabayan, ina-admit, no, ni Bungit na may pagkukulang ang gobyerno. So ibig sabihin, mga kabayan, mahina siyang pangulo. Diba? Mahina siyang pangulo kasi nung panahon ni PRRD, nagmumura-mura lang, bilyon, mga kabayan, ang pumapasok na pera. Diba? Nagmumura lang 'yon. Si Bungit, mga kabayan, ano ang mga ginagawa niyan? Hayaan ninyo, aabutan din namin kayo. Tapos gusto pa niya, mga kabayan, ang naisip na paraan, no? Ang naisip na paraan patungkol diyan sa baha,
iipunin mga kabayan at nang magamit, no? Okay naman. Sus, viral na naman mga kabayan si Bungit sa TikTok. Nakita ko yung isang video na sinasabi doon, kinat din magaling din mga kabayan yung gumagawa ng mga ganyan, no? Kinakat nila yung video at ang sinasabi doon ni Bungit, nakaisip na ng solusyon ng gobyerno, no? Yung about sa mga baha, ang gagawin ni ipunin mga kabayan yung tubig ng ulan, nasa ganun yung iipunin yung tubig ng baha at nasa ganun makapakinabangan mga kabayan. Starts with that. I mean, they always say, diba? For you to solve a problem, you have to acknowledge that there is a problem, right? And I think that's what the president did very clearly and very sincerely last week. And we in the cabinet and across the entire government, we have to follow the lead of the president. Okay. Now, you also work with LTFRB, LTO, of course, being the DOTR Secretary, MMDA. Other ASEAN countries are really going. Ito pa pala mga kabayan, bago ko maituloy ito, no, lagi tayong sumisingit dito sa di ba nagano naman tayo nagre-reaction video kasi tayo mga kabayan. Bago ko makalimutan, meron palang nilunsad sila mga kabayan na dapat in 20 days, no, kung ikay bumili ng second hand na sasakyan, dapat in 20 days, no, ay matransfer na sa iyong pangalan. Abay, napakahirap naman yata nun mga kabayan. Ay what if, no? What if kaya ka bumili lang ng segunda mano, no, na sasakyan, ay pagagamit mo sa trabaho, sakto lang yung pera mo. Ay alam niyo naman mga kabayan diyan sa gobyerno, napakakupad ng galawan. 'Di ba? Kung di ka pa gumamit ng fixer, totoo naman 'yon mga kabayan. Talagang napakaraming fixer ngayon para mapabilis ka. Kailangan mong bumayad pa sa fixer. Paano kung wala kang pera mga kabayan? Ayun yun ang reality mga kabayan na nangyayari. Talagang may fixer diyan pagdating sa LTO. Wag na tayo mga kabayan magbulahan dito. Talagang yan kahit saan ka pumunta, no? Ay merong fixer. Nung panahon lang ni PRRD, yun yung panahon ni PRRD mga kabayan, napakahigpit na meron pa ring nakakapuslit na na fixer. Napakahirap ng implementation na yun na ginawa ni Bungit mga kabayan. Kailangan in 20 days matransfer na agad sa iyo yung pangalan ng binili mo second hand. Paano kung wala kang pera mga kabayan? Saktuhan lang yung pera na ipinambili mo doon sa segunda manong sasakyan o motor mga kabayan para magamit mo sa hanap buhay. Diba? Napakabigat. Okay lang sana mga kabayan kung libre ng gobyerno. Yung problema sa sarili mong bulsa mga kabayan. Diba? Napakabagal lang usad dyan sa sa LTO. O tuloy natin. Into electric. Yes. I mean, this is already forward-looking. Yes. Where are we? What is the president's vision with that? He agrees with it completely. Yeah. No, that's why he supported our PUV modernization. In fact, he prefers electric vehicles than combustion engine vehicles. No, so that's where we're moving towards. But of course, hindi mo pwedeng biglain. No, how would you implement that? I think we need to implement it slowly but surely. Okay. Kasi ang problema, there's economics involved, Karen. No? And if people, especially the transport buses, operators and the buses, if they end up losing money, then it doesn't become viable and sustainable. So we have to find a way to make sure that the economics works. That's the key. If the economics works, government doesn't even have to force feed it. We don't even have to mandate it. It will happen by itself. But it's up to government to enable that. Yeah. So that's got to be done slowly but surely. Yeah, because the modernization was unpopular in the beginning because it would cost the operators more. Correct. Absolutely. I mean, if it will cost you per vehicle $1 million, 2 million pesos more, that's a problem. Yeah. Because who's going to pay for that? Right? Is it going to be the operator? How are they going to recover that? No, so is the government going to subsidize it? Does the government have the money to subsidize it? So these are complicated questions, Karen. That's why I feel that we really need to take a step back, look at the problems of that program, look at the solutions to those problems, but do it slowly. Okay. And that was, I think, what the president agreed to when we presented our way forward towards that. Okay, so what would your message be to Piston and Manibela? Ang problema kasi mga kabayan sa modernization na yan, kulang kasi ang suporta ng gobyerno. Mga kabayan, puro private kasi mga kabayan ang nangyayari. Katulad na lang ng mga airport natin, di ba? Lahat private, pinaribate ng gobyerno. Ay yung dati panahon ni PRRD, gusto niyang makuha at ang gobyerno mag-manage. Sa panahon mga kabayan ni Bungit, pinaprivatize, no, yung mga pagmamayari ng gobyerno katulad ng mga airport, no? Yung sa Davao kasi mga kabayan, hindi pa napaprivate 'yon, no. Under government pa rin 'yon. Yung sa ibang lugar na may airport na rin, gusto nilang i-privatize. Yun yung problema kasi mga kabayan, no? Kasi pagdating sa gobyerno, inaamin nila, no, na talagang kumbaga hindi ganon kagaling, no, ang pag-i-implement or pamumuno kasi nga
'Di ba? Pagka mayroong mga problema katulad ng airport, napakabagal ng maayos, no? Pagka ang gobyerno humahawak. Ngayon, pagka private mga kabayan, private company, madali nilang maayos. Kasi nga alam niyo sa gobyerno, maraming proseso. Kaya hirap din mga kabayan na mag-process tong mga to eh. No, so anyway mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin at medyo humahaba na tayo. Ingat kayo palagi mga kabayan, huwag niyo kakalimutan mag-like at mag-share nang sa ganun ay mas marami pa yung mga panood na ating video at abangan natin mga kabayan itong susunod na video na i-upload natin patungkol dyan sa impeachment ni VP Sara. Adios muna mga kabayan, see you sa susunod na video.